Ngayong tag-ulan, marami na naman ang nagkakasipon kaya uso na naman ang hawaan nito. Ano nga ba ang maaari nating gawin upang maprotektahan ang ating mga sarili? At kung magkasipon man, ano ang dapat nating gawin? Samahan po ninyo kong alamin ang lahat ng yan. Ako po si Dr. Dex Bacalintal, ang inyong Doctor Next Door. Ito ang A Day in the Life ni Kim De La Cruz. Makating ilong at lalamunan. Singhot ng singhot. Bahing ng bahing. Kung ang marami sa atin minsan lang sipunin, si Kim halos araw-araw. High school pa lamang daw siya, problema na niya ito. Noong 2022, hindi na niya matiis at nagpatingin na siya sa doktor. Nalaman niyang meron siyang allergic rhinitis. Hindi ko po siya pinansin kasi akala ko normal lang siya na kapag nakakalanghap ka ng alikabok, mag-sneeze ka na mag-sneeze. Tapos mga after 2 days, lumala po siya kasi naging sore throat po siya, naging ubo. Tapos nagpa-check up po ako, doon po na-diagnose na nag-start pala siya sa allergic rhinitis kasi yung mga symptoms po is symptoms daw po ng allergic rhinitis. Ano yung mga symptoms na yun? Sneezing po, yung tuloy-tuloy na pag-sneeze, makating lalamunan, makating ilong, then runny nose po. Madalas mapagkamalang karaniwang sipon ang allergic rhinitis. Halos pareho kasi ang mga sintomas nila. Pero ang allergic rhinitis, pasumpong-sumpong basta ma-expose ka sa allergens. May kinalaman din ito sa genes ng isang tao na nagtatakda kung maaari siyang magkaroon ng allergies. Para mas maintindihan natin, humingi ako ng opinyon mula sa isang espesyalista. Ano naman yung kaibahan ng common cold sa allergic rhinitis at paano talaga sila ma-differentiate? Pag allergic rhinitis naman, nako, common dyan makati yung ilong, no? Makati yung mata nila, o kaya paminsan nagluluha na, no? Pero yun nga, may sipon din naman talaga. Pwedeng halimbawa tumutulo, alternating with nasal congestion, and syempre, usually meron yang genetic predisposition. So pag sinabing genetic predisposition, no, pag tinanong mo yung angkan, no, yung magulang, yung mga kapatid, maaaring meron din sila. Namamana ang allergic rhinitis. Kwento sa akin ni Kim, may mga sintomas din ng allergic rhinitis ang kanyang ina. Habang isa naman niyang kapatid, mayroong hika. Sa datos ng World Allergy Organization, nasa 400 milyong tao sa mundo ang mayroong allergic rhinitis. Hanggang 30% ng adult population at nasa 40% naman ng mga bata. Himayin pa natin ang pagkakaiba ng allergic rhinitis at common cold pagdating sa sintomas. Sa taong mayroong allergic rhinitis, mas karaniwan ang pangangati ng ilong at lalamunan at pagluluha ng mata. Sa taong mayroong common cold naman, mas karaniwan ang pagkakaroon ng sore throat at pananakit ng ulo at katawan. Bihirang lagnatin ang taong mayroong common cold pero posible. Habang ang allergic rhinitis naman, hindi may uugnay sa lagnat. Mas manipis at nagtutubig ang mucus o sipon ng taong mayroong allergic rhinitis. Sa common cold, mas makapal at minsan kulay dilaw o berde. Pagdating naman sa sanhi, ang allergic rhinitis ay dulot ng exposure sa mga allergens. Tulad yan ng alikabok, polusyon, balahibo ng hayop, pabango, pollen grains at iba pa. Habang ang common cold naman ay dulot ng impeksyon ng virus o ng bakterya. Malaking abala para kay Kim bilang isang working mom kapag sinusumpong siya ng kanyang allergy. Bagamat hindi ito nakakahawa, balakid naman ito sa mga pang-araw-araw niyang gawain. Minsan, hindi na makapagtrabaho ng maayos si Kim at hindi na rin niya maalagaan ng husto ang kanyang anak. Kaya naman, ingat na ingat siya. Kapag deep cleaning, parang ilang araw ko siyang hindi nalinis tapos sobrang dami ng alikabok. Kailangan ko mag-face mask para hindi mapunta sa akin yung alikabok. Ganun po, iiwasan ko lang siya ng busa, iiwasan ko po. Nakaka-help naman po yung partner ko sa sitwasyon ko kasi alam naman po niya na ganun, may allergic rhinitis ako. Yung baba, siya yung naglilinis. Less din po sa trabaho ko since tatrabaho po ako sa gabi.
Kapag tingin niya susumpungin na siya ng kanyang allergic rhinitis, umiinom na agad si Kim ng gamot. Antihistamine ang pangkaraniwang iniinom para maibsan ang epekto ng allergic reaction. Ang histamine ay isang compound na inilalabas ng ating cells sa katawan bilang tugon sa allergy. Nagdudulot ito ng pag-expand ng ating mga blood vessels at pamamaga. Kapag uminom ng antihistamine ng isang taong may allergic rhinitis, nababawasan ang pagkabara ng nasal passages at pangangati. Nagdudulot ito ng ginhawa pero ang isa sa mga pupwedeng side effects ay ang pagkaantok. Tulad ni Kim, halos araw-araw ding pinahihirapan ng allergic rhinitis si Michelle San Pedro. Yung aking sakit, pag nakakaamoy ako ng sigarilyo, so start na siya babahin, sisipunin, tutulo talaga yung sipon mo. Gaano kadalas sa loob ng isang linggo kayo atakihin ng ganyan? Pag tag-init, sobra. Halos nakaupo ka na lang. Pag Halos araw-araw? matutulog, yes. Oo. May sintomas kayo sa araw, may sintomas din kayo sa gabi. Meron po. Naranasan ko na rin yung parang mamamatay ka na pag ano. Ano yung parang mamamatay? Yung hindi ka makahinga. 57 taong gulang na si Michelle at nagtatrabaho bilang utility worker sa barangay. Pati ang kanyang mismong trabaho may peligrong dulot sa kanyang kalusugan. Ano po bang mismong trabaho ninyo? Naglilinis ako ng mga kwarto. Lahat parang kung ano yung as utility, ganun din po sa as katulong sa bahay. Okay. So, mas exposed kayo sa mga allergens nyo? Opo. Naghahatid pa nga ako ng, as utility, naghahatid pa ako ng mga pagkain na may COVID. Pero kagaya ng marami sa atin, kailangang maghanap buhay ni Michelle. Kaya wala siyang ibang magawa kung hindi patuloy na labanan ang kanyang sakit. Iba yung pag-iingat na lamang daw ang kanyang ginagawa. At tinitiyak niya ring parati siyang nakakainom ng kanyang mga gamot. Sa ating pagbabalik, ano-ano nga ba ang mga komplikasyon na maaaring idulot ng simpleng sipon at paano natin ito matutugunan? Alamin dito lang sa Doctor Next Door. Hindi lang allergic rhinitis ang iniinda ni Michelle. Meron din siyang hika. Katunayan, nung nagsushoot ang aming team, bigla siyang nahirapang huminga. Nung nagsushoot tayo, ano naramdaman niyo? Hirapan akong huminga. Bakit kaya kayo nahihirapan huminga? Kanina? Mainit po. Hindi ko kaya yung init. Yan. Okay lang, basta't naka-aircon. Basta nasa good condition naman ako kanina, hindi naman ako ina-asthma. Basta dala ko lahat ng gamot ko, walang problema. Tsaka pag masyadong malakas ang asthma ko, pakiramdam ko parang nanginginig ang katawan ko po. Pamilyar kay Aling Michelle ang peligrong dulot ng kanyang sakit dahil nasa lahi na nila ito. Nagdudulot ito sa kanya ng pangamba. Talagang pinaglalabanan ko. Okay. Ayoko kasi. Takot akong pumasok sa ospital. Okay. Ba't kayo takot sa ospital? Kasi both na parents Si daddy kasi nung inatake siya ng asthma, pag punta namin sa hospital, on and off siya sa emergency room bago siya nakarating sa ICU. Okay. 2 days lang, dead ball na. Okay. Ang mother ko naman, asthma rin ikinamatay. Ang mga respiratory illnesses tulad ng kay Michelle, apektado ng pabago-bagong panahon. Ngayong tag-ulan, uso na naman ang sipon at ang ubo. Kung bakit, may paliwanag dyan ang siyensya. May relasyon talaga yung panahon sa pagkakaroon ng sipon. No? Pero hindi naman dahil, di ba, yung iba sabi, na ambunan o naulanan, hindi naman dahil dun sa tubig. Pero ang dahilan talaga ay dahil ang mga virus na ito, mas nagtatrive sila o mas dumadami at mas mabilis ang transmission kapag mayroong, kapag malamig ang panahon. So it's the temperature. It's the temperature. Humidity is also a factor.
May samot-sari pang paniniwala ang mga matatanda kung paano mapipigilang magkasipon. Pero hindi lahat ng paniniwalang yan mayroong basihan. Bakit naman, Dok, sinasabi ng mga lolo at lola na kapag ka naulanan ka, o pwede kang magkasipon, o pwede kang magkalagnat, at para mapigilan yun, kinakailangan maligo ka? Maligo. O maligo. Okay. Actually, ang paliligo talaga ay para tinayin niya ng hygiene natin, di ba? Mas maigi, no, na syempre kapag ikaw ay naambunan o naulanan, kung maliligo ka pagkatapos nun, okay lang naman. Pero kung hindi din naman, wala rin namang mawawala. Pero syempre, obserbahan mo kung ano ba, magkakaroon ba ako ng sintomas o hindi. Pero pa nga sinasabi, Dok, na kapag ka daw ambon, mas malala daw at pwede kang magkasipon. Pero pagka naulanan ka, better daw yun kasi nawawash away. So ano ba masasabi ng isang immunologist dito? Oo, actually wala namang talagang basihan na kapag ikaw ay either kung naambunan o naulanan. Pero ito talaga, ang factor talaga dito is yung climate, no, or yung weather. Not necessarily dahil lang doon sa ulan o ambon, kaya nag-develop ng sintomas ang isang tao. Ang common cold ang isa sa pinakakaraniwang communicable diseases sa tumatama sa mga tao. Sa mga adults, maaari tayong sipunin ng 2 hanggang 4 na beses kada taon. Sa mga bata naman, mas madalas, pwedeng umabot ng 6 hanggang 8 beses kada taon. Ang sipon o common cold ay maaaring dulot ng viral infection. Nasa 200 uri ng viruses ang pwedeng magdulot nito. Ilan lang sa mga ito ay ang rhinovirus, respiratory syncytial virus o RSV, flu virus at metapneumovirus. Ang mga pangunahing pagkakaiba ng mga ito ay makikita sa dala nilang sakit, sa age group na karaniwan nilang tinatamaan at sa seasonality o panahon kung kailan sila karaniwang tumatama sa tao. Ang rhinovirus ay nagdudulot ng common cold, habang ang RSV, flu virus at metapneumovirus naman ay maaaring magdulot ng respiratory infections. Ang RSV at metapneumovirus infections ay mas karaniwan at mas malala sa mga bata, habang ang flu virus naman mas malawak ang age range pero delikado rin sa mga bata at sa mga senior citizens. Ang rhinovirus walang pinipiling panahon habang ang flu virus naman ay seasonal. Ang flu season ay tuwing tag-ulan at sa mga buwang malamig ang panahon. Importanteng alam natin kung paano na ipapasa ang mga virus na ito para alam din natin kung paano umiwas. May iba't ibang pamamaraan para maipasa ang mga virus. Yung transmission ng mga ito, pwedeng respiratory route, no? So ano ba yan? Kasi nga, di ba, kapag halimbawa biglang bumahing o kaya umubo ang isang taong infected with that, pwedeng makahawa sa iba. Or pwede ring direct contact dun sa mga bagay, no? Halimbawa, mga doorknob, o kaya sa elevator, yung mga pindutan. Kapag yung mga yon hinawakan ng isang taong infected, no? Halimbawa, humawak siya dun sa ilong niya, tapos bigla niyang pinindot na yon. So pwede yon na maging paraan para matransmit yung virus. Karaniwang gumagaling naman ang sipon makalipas ang ilang araw o linggo, pero pwede itong mauwi sa iba pang impeksyon. Si Michelle, nagkakaproblema sa kanyang tenga. Pag madalas na akong sipunin, masakit ang... Tenga? Oo, kasi marami na pala siyang plema. Tapos, May ipon. ang labis sa pagsisipon pwedeng mauwi sa impeksyon sa tenga gaya ng otitis media o luga. Nangyayari ito kapag yung virus ay umabot na sa eustachian tube. Ito yung maliit na daluyan na nagdurugtong sa ating lalamunan at middle ear. Nagdudulot ito ng pagkaipon ng fluid sa tenga na pwedeng pamugaran ng bakterya. Ang iba pang komplikasyon ng sipon ay ang sinus infection na nagdudulot ng pamamaga ng mga sinus tissues. Pwede rin magkaroon ng acute bronchitis na nagdudulot naman ng malalang ubo. Para maiwasan ang mga komplikasyong ito, mainam na iwasan ding magkaroon ng sipon. Dapat panatilihing malinis ang katawan at malakas ang resistensya, lalo na ngayong panahon pa rin ng COVID-19 at may mga naglilitawan pang mga bagong variants nito. Paano sila makakapag-avoid din ng common colds? So una dyan, syempre, kailangan isusuot na naman natin ang ating mga face mask. And then kailangan, syempre, frequent hand washing, proper cough etiquette, syempre, uubo ka dun sa may loob ng elbow mo kapag may symptoms ka na. And then, syempre, kapag alam mo na parang not feeling well ka, mag-isolate ka na rin. Yun ang mga simpleng pamamaraan. Simpleng pamamaraan to pero very effective. Sa health center ng Barangay Malamig sa Mandaluyong City,
nakilala namin si James Melendres, 58 taong gulang at isang tanod. Kapag sinisipon daw siya, tiyak na susundan na ito ng hika. Before po, medyo hindi po nagtitrigger madalas. Medyo nung tumanda na po ako, yun na po nag-start ang trigger yung asthma. Diretso na po yun. Dahil bigla na po ako umuubo. Biglang hindi na po ako makahinga. Pag ganun po, parang nahihimatay po ako. Talagang hindi po ako makagalaw. Talagang nalalamig po lahat ng katawan ko pag ano. Sa datos ng World Health Organization, 12% ng mga Pilipino ang mayroong asthma. At base sa Global Asthma Report, 78% ng mga Pilipinong may asthma ang hindi nagagamot ng maayos. Kapag inaatake ng asthma ang isang tao, naninikip ang daluyan ng hangin sa kanyang baga at namamaga kaya hirap siyang huminga. Tulad ng allergic rhinitis, kadalasang namamana rin ang sakit na ito. Iba-iba ang triggers ng asthma sa bawat taong meron ito. Pero kay Mang James, isa raw sa mga dahilan ng pag-atake ng kanyang hika ay ang pabago-bagong panahon. Ay, sobra po. Yung change ng weather na malamig, okay na sana. Biglang yung konting init lang, doon ako na-apekto. Saka hindi po ako makahinga talaga. Yung parang kahit ininom ko na yung gamot, nandun na naman, parang bumabalik na naman. Dahil madalas siyang sumpungin ng hika, apektado ang kanyang trabaho sa barangay. Buti na lamang nauunawaan naman daw ng kanilang barangay chairman at XO ang kanyang kalagayan. May effect po talaga sa trabaho. Siyempre po, hindi po ako makatakbo agad-agad, basta-basta. Minsan ginagawa po sa akin is yung nandito lang po ako sa office task. Nag-work na po pagka mayroong mga complainant. Kwento pa ni Mang James, ang pinakagrabing nangyari sa kanya ay nang bigla siyang sumpungin ng hika habang nasa bus. Galing po akong Baguio, pabalik po ng Manila. Nung parating po kami ng papuntang Buka, bigla ako inatake. Tapos yung ginagamit ko pong inhaler, parang wala na effect. Nung pag-ano ko, talagang hindi na ako makalimutan. Binuhat ako nung pinaka-conductor, dinala ako sa hospital doon sa Bukawi. Delikado kapag ang isang tao ay hirap huminga. Kung may sakit na tulad ng asthma, mainam na may plano para sa anumang emergency. Una, kinakailangang parating dala at sapat ang inyong mga gamot. Kabilang dito ang mga preventive medicine na dapat iniinom kahit walang asthma attack at ang quick relief medicines naman na dapat nating iniinom kapag mayroong atake. Pangalawa, dapat alam ng taong may asthma kung lumalala na ang kanyang mga sintomas. Listen to your bodies, ika nga. At pangatlo, dapat alam ang gagawin kapag sa oras na ng emergency. Agad magpakonsulta sa doktor kung tila hindi na gumagana ang mga gamot, talagang hirap ng huminga at halos hindi na makapagsalita. Kung babiyahe naman, planuhin itong maigi at mas mainam kung lagi kayong may kasama. Buhay natin ang nakataya sa ating paghinga, kaya hindi dapat binabaliwala ang respiratory illnesses. Kahit simpleng sipon man yan o trangkaso, pwedeng magdulot yan ng komplikasyon. Mahalagang protektahan ang ating respiratory system dahil ito ang nagtitiyak na mayroon tayong sapat na oxygen sa ating mga dugo. Ang cells sa ating mga katawan kinakailangan ng oxygen para manatiling buhay. Ang respiratory system din ang nagtatanggal ng carbon dioxide na waste product ng ating mga cells. Maayos pa naming nakausap si Mang James noong araw na yon. Masigla naman siya at aktibo sa kanyang trabaho. Pero makalipas ang ilang araw, isang malungkot na balita ang nakarating sa amin. Inatake raw ng hika si Mang James noong araw ding yun na nakausap namin siya at binawian ng buhay kinagabihan. Malamig man o mainit ang panahon, dapat siguraduhing protektado laban sa sakit. Kumain ng masusustansya, mag-ehersisyo at umiwas sa bisyo para sigurado tayong malakas ang ating mga resistensya. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan at ito ang Dr. Next Door.